Mahal na Pangulo, salamat po at naglagay kayo ng website na isumbong nyo sa Pangulo. Matagal ko na po sanang itong gustong ireklamo, kaya lang sino ang pagsusumbungan ko. Lahat po sila ay makakutsaba na. Dati hindi sila magkasundo-sundo, ngayon magkakasundo na ang mayor, vice mayor, ang congressman, ang barangay captain. Lahat sila magkakasundo-sundo, wala na umagins. Hindi ko po alam kung ano po ang nagiging dahilan bakit nagkaroon. Sa nakita ko po kasi ang pinakita nyo, ang nabasa ko dun sa isumbong nyo sa Pangulo, itong flood control ng North Sagaray along Angat River ay mahigit 48 million. Ito lang? Wala pa 1 kilometro. Naku po naman, Diyos ko naman. At wala pa siyang pasingawan. Ang sumisira ng flood control po ay yung tubig na nagsisilkin sa loob. Pagka po dumami yung tubig na yan sa loob, nagkakaroon po ng pressure. Tutulak ang flood control na yan. Hindi po flow ng river ang sumisira sa ganitong klaseng flood control. Ay naku po, ngayon po wala na po tayong magawa. Para ito po mapakinabangan natin ng mahabang panahon. Yung pong gumawa ng flood control nito, magbutas sila dito sa gawing slope na bahagi papuntang ilog ng butas na siguro po mga 4 meters long, tapos 4 meters width. Ang itira lang po natin daan ay mga halagang, pwede na po dito ang 2 meters para yung magbabike ay makabuelo ng maayos. At pagkaraan po, maglagay sila dito ng plant box ng kawayan. Ngayon, yung buhangin na iba rito, tanggalin nila, palitan po nila ng lupa na mga, sabihin natin, mga 1 cubic na lupa. 1 cubic. Tapos, bawat box, lagyan nila ng 10 sakong chicken manure para pag tinaniman natin ang kawayan, malagong malago ang kawayan. At ang pagitan po niya, ang spacing niya, okay na po ang mga 3 meters. Kasi po, pag naglaki yan ng mga puno ng kawayan, mag-aabot-abot na po ang ugat. At hahawakan niya yung loob ng flood control. Kahit wala na yung pader na yan, basta andun siya, ang puno ng kawayan. Hindi yan bibigay. Ngayon, isa pa rin natin tinitingnan, pagka ating binutas, di magkakaroon ng pagkakataon na pumasok yung tubig. Pag pumasok ang tubig, baka po gibain itong mga pader, yung slope. So, ganito po gawin natin, siguro magandang gawin. Total manipis naman po itong pader na ito Para magawa natin yung ating plant box na taniman ng kawayan, papunta doon sa dulo roon. Itong gilid ng pader na ito, pabutasan natin doon sa kontraktor. Siguro po ang bilog niya ni mga 20, mga 20 centimeters. Maliit yun, 20 centimeters, almost 1 inch, 20 inches, 15 to 20 inches ang diameter. Para po tapos lagyan po nila ng screen mesh para yung buhangin hindi makalabas. Ang pagka-umulan, pumasok man dito yung tubig, dito lalabas yon sa gilid. Lagyan nila ng, okay na sa ibaba, siguro mga mga
mga 500 cm o kalahating metro ang pagitan, na may bilog na 200 cm din, para makapaglagay po tayo ng plant box. Kasi pag hindi po natin lalagyan ng pasingawan dyan sa gilid, pag umulan, ang tendency niyan, ang tubig papasok sa loob ng plant control. Pag puno na yan, ang gagawin niya, itutulak niya itong gilid ng plant control at doon siya masisibak. Tulad po ng nangyayari ngayon. Yun po ang pagkaka-analyze ko. So, ito muna ang unahin, yung gilid. Tapos, pag nauna na yan, saka itong kabilang side na ito, maglagay sila ng plant box. Tapos, lagyan din po nila ng upuan, para yung mga tao na pupunta dito ay ma-attract. Tapos ito lang yung ilog, kahit hindi sila magbayad ng damara, dito lang okay na, meron na silang makakainan. At bawal maningil. Hindi ako papayag na sisingilin nila yung mga tao dito. Isa pang ano yon, dahilan para sila yung mangurakot. Alang po pwedeng maningil po rito, mahal na Pangulo. Gusto ko lahat ng pupunta rito ay free. Kahit po doon sa kabila, itigil na yung paniningil dyan. Paniningil? Ano ang dahilan bakit maniningil? Ala naman ang improvement sa barangay na matiktik. Singilan sila ng singilan. Ay nako. Tigil-tigil na nila yung paniningil na yan. Yan po. At sige po. At aking gagawan ng ano ito, na drawing, ililigay ko sa PowerPoint para ma-visualize ninyo kung ano yung kalalabasan ng aking idea. Marami pong salamat, mahal na Pangulo.